they have joined us early, Lord God. Lord, send more the rest of the group, Lord God, at para po maka-join din sila, Panginoon. Thank you, Lord, for being with us. And Lord, maraming salamat po sa mga nakaraang araw. Maraming kang biyayang nabigay sa amin. Maraming sagot sa aming uh, mga dasal, Panginoon. At ibinigay mo to, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan. Thank you also for the protection sa heat na napakainit po. Thank you rin sa rain na dumating, Panginoon, na nakakabawas din ng init, Panginoon. Salamat po at saka mga natuwa rin ng mga halaman, Panginoon, sa tubig na sa ulan na pinadala mo, Panginoon. Lord, we pray that there will be more rain, Lord, but it would be a balanced rain, Panginoon, yung hindi nakakabaha, hindi nakaka-erode ng land or nakaka-effect sa mga life ng mga tao, Panginoon. Bless with us with water at tuloy-tuloy mo rin kami bless sa mga pangangailangan namin sa buhay, Panginoon. Salamat po. And we pray, Lord, for the people who are suffering from sickness, that they will be healed, Panginoon. We pray, Lord, na bigyan mo sila ng mga provision para po mabayaran naman nila yung mga yung gastos nila sa hospital, Panginoon. Bless them, Lord God. And Lord, we pray that yung COVID na sabi, dumadami na naman, Lord, we pray that it would stop already. Hindi na pabayaan na lumaki pa at dumami pa ang maapektuhan sa sakit na to, Panginoon, until ito na lang po, wala na madadagdag para po hindi ho lahat na naman ay maapektuhan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, as we come to you today, Lord, to hear your message. We pray, Lord, that you anoint each and every one of us, Lord, as we hear your word, that it would be planted in our hearts, in our minds, in what we do, Panginoon, na may action namin yung mga mapapag-aralan namin. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray for humility, patience, kindness para sa aming Panginoon, yung character like you, Lord God, na ma-inculcate din sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay namin at andiyan ka palagi. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yun. Thank you. Thank you, everyone. Alam nyo, nung ginagawa ko itong biblical character, daming choices actually, di ba? Kasi I was looking, nagsasurf ako answers dito sa tanong na ito. Like, a lot of the choices, yung mga ladies, interested sila ka-dinner si Deborah, si Ruth, yung mga ganon, si Naomi, yung mga ganon ba? Tapos yung mga yung mga men ayun, kasama si David, si Aaron, Moses, mga noon si Joseph, si Isaac, ng mga choice. Anyway, out of the topic, tama yung screen yung isa lang. Yes. Yon. Hindi. Oo, kaya nga binaliktad. Anyway, kasi yung topic natin for tonight, sana napanood nyo yung yung preaching. Sana napanood nyo yung preaching video. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo naman. Yun lang. Tapos i-share nyo kung gusto nyo, share that with. Kasi yung topic natin tonight is of the same title, Liwanag at Dilim. There is light in darkness. Yung victories natin, they start from midnight, from darkness. Yung same scripture ang gagamitin natin, Genesis 1 verses 1 to 5. Genesis 1 verses 1 to 5. Nabasa natin kay Mampe, bumibiyahe si Ann kasi. In the beginning, God created the heavens and the earth without form and void, and darkness was over the face of the
of the deep, and covering over the face of the waters. Let there be light, and there was light. And God saw that God separated the light from the darkness. God and the darkness he called night, and there was evening and there was morning the first day. Genesis 1, 5, 1 to 5. Thank you, Lord. Thank you, Ma'am Faye. Anyway, naka-emphasize din dun sa preaching. Yung mga naka-highlight sa screen, darkness was over the face of the deep. Nagsimula sa dilim. Tapos, dun sa verse 5, and there was evening and there was morning. Nagsimula sa evening, tapos morning. Nagsimula sa gabi, tapos magiging umaga. Pero darkness, yung mga pinagdadaanan natin, things that we experience, darkness is parang we can say na isang universal human experience. It happens to everybody. I would believe kasi looking at the names that I see on the screen, lahat naman tayo ay may kwentong naging dark times dun sa buhay natin. Minsan yung dark times natin parang hindi na matatapos, na yung sunrise sa buhay natin parang hindi na mangyayari. There are times that those things happen, lalo na pag napakabigat yung darkness na pinagdadaanan natin. Siyempre yung pakiramdam nga natin, yung prayer natin, Lord, hanggang kailan ba ito? Lord, matatapos ba ito? Have you found yourself asking the same question in the past? Pero yun nga, we are believers, we are sons and daughters of the Most High God, and meron tayong assurance na light always follows darkness. Kaya nga yung title natin, may liwanag sa dilim. Yung hope, yung pag-asa na galing sa Panginoon, it can pierce even the blackest night, the darkest parts of our lives. Alam nyo, much as I can explain it, yung mga experiences natin, yung mga encounters natin with God, they would even be enough to explain para sa atin. And I hope habang nagba-Bible study tayo, nagkakaroon tayo ng recall dun sa mga pangyayari, dun sa mga nangyari sa buhay natin, which will remind us that God always comes through for us. So titignan natin yung scriptures na meron tayo, pero one thing na titingnan natin ngayong gabi is yung promise ni God that He will always bring light into our dark times. Paano ba nangyayari yon? Does it really happen? Is it even biblical? Whereas dito sa nakikita natin sa screen ngayon, it talks about the creation of the physical universe, pero it is also symbolic of how God does things in our lives. Magpapangako siya, magbibigay siya ng pangako, or sasabihin niya ng yung something, kung ano yung kailangan, kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Tapos, parang madilim ba? Parang, Lord, pinangako mo, may mangyayari ba? Lord, ganito yung sinabi mo sa akin. Lord, this is what I read in your word. Pero, Lord, will it ever happen? Kasi, syempre, we are physical beings. Ang reference natin ay yung physical, the things that we see. The things that we see, kuminsan or madalas, nang hindi nangyayari yung sinasabi ni God. At the most, hindi nangyayari immediately. So, it drives us to na, Lord, mangyayari ba talaga kung ano yung pinangako mo? Ano yung pinangako mo? Do we have assurances na kung ano yung sinabi ni God, even darkness follows God's word, pero mangyayari pa rin yung light na ibibigay niya. First point natin tonight is God created light out of darkness. How did that happen? Ano yun? God created light out of darkness. Missy, ikaw na, please. Genesis 1,
2 to 3 and 4. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning the first day. Amen. Amen. Thank you, Macy. Yung binasa ni Macy, yung introduction natin kanina, it is a message for us that even from the beginning, napakita ni God that He has power over darkness. Kasi yung verse 2 pa lang, the second verse in the Bible, darkness was over the face of the deep. Existing ang darkness, nothing, void, darkness talaga. Pero dumating ang Panginoon and He overpowered the darkness. Yung creation narrative, it shows us that God intentionally brings light into existence. It is light that God gives, it is not darkness. Yun yung gusto kong sabihin. Na ganun, gaano man kadilim yan, God can always and always bring His light. So, yung nakikita nating scripture, sabi ko nga, although it refers to the physical universe, it talks about God bringing light to darkness. It is establishing a pattern where light always follows darkness. Light always follows darkness. So, hindi lang siya sa physical reality, pero pati sa spiritual reality natin, it is a spiritual promise for us. Yung first day of creation sets a precedent ng ability ni God. Yung kung ano yung meron siya, it is a message for us. Kung ano yung ability ni God to transform and order yung chaos into a purposeful design. There was darkness, kung basahin natin sa sa ibang mga translations, there was chaos, gulo, there was nothing. Ang iba-ibang term kasi yung ginamit, especially dun sa verse 2. Pero yung verse 5, it is very consistent that there was evening, there was morning. Binigay ni God ang liwanag. And in the same manner, ganon din yung mga darkness na meron tayo. He commanded light to shine in the darkness. He can bring clarity, He can bring hope dun sa chaotic, dun sa dark circumstances natin. Ano yung pinagdadaanan ngayon? Ano yung darkness sa buhay mo ngayon? And the question also is, paano yung understanding natin that God's creative power over darkness how does it influence yung perspective natin dun sa struggles natin ngayon? So, ask yourself the question, ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung pinagdadaanan mo? Especially yung pinagdadaanan na napakatagal na Lord, may mangyayari pa ba? Dun sa preaching, ang ginamit kong metaphor doon ay yung oras. Kung napanood niyo yung preaching, we use time na nagsimula yung dilim ng alas 9 ng gabi, ganoon din yung dilim hanggang alas 3 ng umaga, ng alas 12 ng gabi. Pero comes midnight, even without anything changing dun sa nakikita mo, pero you move from midnight, you move from nighttime to daytime na, from PM to AM, sabi ko nga dun sa preaching. Tinawid mo PM to AM. Pero when you look outside, pareho naman yung dilim. Pero in the same manner, parang dito sa sa scripture natin, dun sa intro natin, merong nangyayari. Meron nang nangyayari. So, dahil ganun yung power ni God that He could shift darkness. He could overcome darkness. Sana merong epekto ngayon, merong impact ngayon dun sa mga struggles natin, dun sa mga challenges natin. How can you remind yourself daily? Ito yung tanong para sa atin. How can you remind yourself daily of God's promise that light follows darkness?
Every day, paggising mo, every day, pag nakakita ka na ng liwanag, ano yung nire-reveal mo sa'yo. Every day, every day. Every day na binuksan mo ang mga mata mo, maliwanag. What will that remind you of? Because every sunrise, every time you wake up, it is a reminder from God na He can always overcome darkness. It has happened so often sa buhay natin. It has happened so often na pagdating ng umaga ay maliwanag, pero sometimes we miss out on the message of God that I can always overcome darkness. Kasi kung ayaw niya namang pataasin yung araw, mangyayari naman kasi yun. Pero He does not. He does not. He is so consistent every day of our lives. Ilang taon ka na, all those years of your lives, He is so consistent that He is telling us, He is showing us na kaya niyang i-overcome ang darkness. So, unang-una, God created light out of darkness. Hindi darkness out of light. Light out of darkness. It is so symbolic, it is so striking na everything was dark, then He brought light. Everything might be dark, a lot of things may be dark sa buhay natin, and God can always bring light. Yung second na point natin, sing praises in the dark. Ito nga yung binabanggit nyo kanina. Sing praises in the dark. Volunteer na lang po. Sinong magbabasa? Acts 16:23-25. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep from them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. The prisoners were listening to them. So, if we read the rest of the story, yung rest of the narrative, alam natin, yung verse 25, yung natanggal lahat yung mga natanggal yung mga lock nila sa katawan nila, lumaya sila. Si Paul, si Silas, napaka-powerful na example of hope and faith yung pinakita nila in the midst of a metaphorical na darkness. Although physical darkness din yon kasi nasan yun? They threw them into prison. Ay hindi na I think it was before this or after this yung sinabi that they were placed in the deepest dungeon. So ganon kadilim, ganon kalalim, tapos ilang istasyon ng mga gwardiya yung dadaanan nila kung tatakas man sila. So bottom line, wala silang kawala. Wala silang kawala. Pero yung response nila sa imprisonment nila and suffering, anong ginawa nila? They prayed, they sang hymns. So it is a testament of their trust in God. Kung babasahin natin yung entire narrative, not a single time did they even ask God na, Lord, palayain mo kami mula dito. Walang ganon. So instead na naging desperate sila, nag-focus sila sa presence, sa power ng Panginoon. Tapos dito I always like to use the term na they used worship as a weapon. Because worship is a weapon against darkness. Siguro hindi natin kayang ipaliwanag yung how, yung why, pero worship has always been a weapon against darkness. Think about those times na kadiliman, metaphorical na kadiliman yung hinaharap mo, pero you chose to worship God. Alam mo yung wala ka nang alam gawin eh. Lord, wala nang solution eh. Pero you chose to worship. Why did you choose to worship? Tapos, why did things turn nung nag-worship ka? Why did things turn when you worship, when you prayed? Sabi nga ng scripture, the tide of the battle turned when I called upon you. When you called upon God, the tide of the battle turned in your favor. In your favor. Yung actions ni Paul, ni Silas, hindi lang ito ang nag-sustain sa kanila,
pero naging witness pa sila dun sa mga nakakulong, naging witness sila dun sa jailer. We know the story. So, ang point para sa atin dito, when do you worship God? When do you pray? Yung worship is a weapon and something that we have to remember na we can worship God even in the darkness. Yung worship natin is a prayer to God. And when we worship in the darkness, sabi ng scripture, sabi ng Psalm, the tide of the battle is turned in your favor. Tide of the battle will turn in your favor. Ano yung challenges mo ngayon na parang nakakulong ka? Ano yung challenges mo na parang nasa bilangguan ka? And another question, paano mo pwedeng ipasok ang prayer and worship as your response dun sa mga challenges mo? Mga challenges. Instead of worrying, instead of being depressed, magdasal ka na lang kaya. Magdasal ka na lang. Believe in your prayers, believe in your God. Bigay mo yung panalangin sa Kanya. Bigay mo yung panalangin mo sa Kanya. This morning sa quiet time ko, I was reading through yung yung father, dinala niya yung anak niya na nasasaniban ng evil spirit, na hindi siya makapagsalita, kung minsan maninigas na lang, nag-dive siya sa tubig, nag-dive siya sa apoy. Ganon yung nangyayari doon sa bata. Tapos nung sinubukan ng mga apostles, hindi nila kaya. Tapos nung si Jesus, nag-command siya doon sa evil spirit na umalis siya at that very moment. Pero later, tinanong ng mga apostles, Lord, paano nangyari yon? Tapos ano yung response niya? This could only be, This could only be done through prayer and fasting. Through prayer and fasting. So you could always pray and let us not, wag po nating maliitin kung anong kayang gawin ng panalangin. My God, dare yourself to pray. Dare yourself to pray at makikita natin kung paano si God gumalaw. Dare yourself to pray. Ano yung mga sitwasyon mo? Dare yourself to pray. Believe in God. Pray to Him. And you will see how He will work. How He will work dun sa mga challenging times mo. Who might be impacted? A good question for us is, who might be impacted by your display of faith during tough times? Intentionally, sinama ko yung question na ito. Bakit? Kasi, when you go through tough times, people around you are observing. And somebody, parang yung jailer ba, somebody will be impacted by how you behave, by how you respond. Sabi ko nga, magdasal ka na lang. People observe, nakikita nila how you respond to your challenges. So, other than praying para sa sarili mo, praying para dun sa challenges mo, paano mo haharapin lahat yun, paano kayo tatawid ni Lord lahat dun, think also of the people who are observing you. Tinitignan kanila, parang yung example ni Paul at ni Silas, there was a jailer. There was a jailer, nakita niya kung lahat yung mga pangyayari. Nakita niya yung mga pangyayari, tapos nung nakita niyang nakalaya sila, di ba, magpapakamatay na siya. Tapos sabi nga nila, nandun lang sila, they did not leave. Who might be impacted? Kasi kanina, ano yung warm up natin? Sino yung gusto mong ka-dinner na Bible character? A good choice for us is the jailer. I want to have dinner with that jailer. Ano ba yung nangyari? Ano yung nakita mo? Bakit gusto mo magpakamatay? Tapos, ang gusto kong tanungin sa kanya, they shared the gospel to you, you received your Lord during that night. What happened after? What happened after? He was only observing. He was only observing kung ano yung mga nangyayari. Tapos siya patong nabago. Huwag po nating maliitin
Huwag nating maliitin kung ano yung nagagawa, ano yung influence sa ibang tao nung behavior natin during the times of trial, during the times of challenge sa buhay natin. Do we give hope to them that God can overcome darkness with light? Sana yun yung nakikita nila sa atin. Sana yun yung nakikita nila sa atin. Tapos yung last point po natin is God restores. God restores. So we have 2 verses for that, and syempre dun sa paborito natin. Sige po, pakibasa, volunteer po ulit tayo. Job 19:25. For I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand upon the earth. Job 42:10. And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Sabi ko na eh. Yun, Yan ang kadik ko. si Job. Okay, ano bang, ay, unang-una, gusto ko actually yung Job 19:25. Not only for its content, pero kung nasaan siya sa kwento ni Job. Explain ko ito dun sa preaching. Yung Book of Job, it has 42. It has 42 chapters. Yung Job 19, we could say it is somewhere between, nasa kalagitnaan. So, from the time na nawala lahat kay Job, up to the time it was restored, Job 19 is at the middle, sa kalagitnaan ng hirap, ng challenge ni Job. In the midst of all the hopelessness that he sees, siya pa yung nag-declare that I know that my Redeemer lives, and at the last he will stand up on the earth. It is something so difficult, Amen. so difficult to declare pag nandun ka sa gitna ng pinakamasamang pangyayari sa buhay mo. Can you even do that? And I dare us to do that. Yun na lang yung response. Yes, Pastor, I did. Kahirap-hirapan kung nasaan ka. And this is the moment that you will declare that I know my Redeemer lives. What a faith. What a faith pag gano'n. I know that my I Redeemer. know my Redeemer lives. I think it is I know that 20 chapters afterward, doon na yung response ni God. Na napakatindi. Alam nyo, yung paghihirap ni Job, nilagay ni God into perspective. Kasi nandun na siya sa point na bumibigay na, nadidepress na. Yung verses na yon in-explain ko dun sa preaching. Anyway, sana may time kayong panoorin. Anyway, at the Panood ko, Pastor. middle of those kahirapan, thank you, Miss. At the middle of those kahirapan, dineclare niya, my Redeemer lives. Alam po natin yung scripture na death and life are in the power of the tongue. Will you speak death or will you speak life to yourself? I know my Redeemer lives. 20 chapters after, in-explain ni God, binilagay niya into perspective lahat ng pinagdadaanan ni Job. Sinabi niya lahat yon. Tapos pagdating nga ng chapter 42, ito na yung restoration eh. Napakaganda nung yung chapter 42. Napakaganda nung chapter 42 na na-restore lahat, even better. Even better. Hinighlight ko dun sa preaching yung yung daughters niya. Yung daughters niya, he had 7 sons and 3 daughters. By Hebrew tradition, dapat yung mga sons yung pinag-usapan. Binigay yung mga pangalan. Bakit ang in-specify? Naka-emphasize sa Bible ay yung pangalan ng mga daughters. They should be very beautiful. Kaya sila yung na-emphasize doon. Yung journey ni Job, yung kwento ni Job, all 42 chapters of that book,
is a story about suffering and restoration. Na Amen. ano man yung nawala, ano man yung despair na nangyari kay Job, he still declared by faith that his Redeemer lives. Amen. And yung eventual restoration ng mga fortunes niya, it highlights the hope that can be found in God's faithfulness. God is always faithful. Amen. God is always faithful. Hindi niya, oh, ano eh, ano yun, yung lagi kong sinasabi, walang talunan na anak ng Diyos. Walang talunan na anak ng Diyos. Merong preaching nun, hindi ka talunan. May nag-Bible study tayo, hindi ka talunan. Walang Totoo, Pastor. ng Diyos. Pero syempre yan, we define it by God's definition. Alam niyo, yung isa, hindi ko nabanggit ito eh. Babasahin natin, ang haba kasi ng Book of Job, 42 chapters ba? Tapos napakadetalye yung mga kausap nila. It gives us the notion ng ilang taon yung nangyari sa kanya, yung paghihirap niya. Maraming theologian ang nag-research. Alam nyo, from the time na nawala lahat up to the time na ni-restore lahat ni God, it was 9 months. Hindi siya napakatagal. It is napakahirap pero napakadali. It is napakadali. Kaya nga sabi ko, may liwanag sa dilim. Tumawid ka from PM to AM, malapit na yung sunrise, baka alas 3 na eh. Baka alas 3 na, konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Darating na yung liwanag. Yung pag-restore ni God sa fortunes ni Job, it demonstrates yung ability of God to redeem. It shows His ability to win over any darkness. It shows His ability that He can bless us even beyond our expectations. Even beyond our expectations. Ilan yung mga pinagdaanan natin na challenge na after some time, ikaw pa yung nagpapasalamat kay Lord. Lord, buti na lang dumaan ako sa ganun. Lord, kung hindi ako dumaan sa ganun, hindi ako ganito ngayon. How many Amen. tell that to God? How many times did we tell that to God? Ikaw pa nung nagpasalamat eh. Pero nung nandun ka sa kalagitnaan, Lord, ayoko na. Ang hirap, Lord. Pero later, ikaw pa yung nagpasalamat kay God. How can we hold on to hope in God's promises when the outcome is not yet visible? Kasi tayo, ang gusto natin, siyempre gusto natin yun eh. Merong problema, Lord, gustong makita yung solusyon. Pero paano kung hindi mo pa nakikita? Will you hold on to God's promises? Kaya nga merong liwanag sa dilim. There is light in darkness. There is light in darkness. It gives us a choice actually. It gives us a choice. Will you look at the light or will you look at the darkness? Ang goal mo ba yung light or yung goal mo yung darkness? Darkness forever or the light that is coming? God created light out of darkness. He overcame darkness with light. Kaya ni Lord gawin yon. So ano ang focus mo? Yung dilim or yung liwanag? Saan mo gusto manatili? Yung dilim or yung liwanag? Siyempre, liwanag. Merong liwanag sa dilim, sabi nga natin. So, ayan, marami tayong oras. Marami tayong oras para sa ating breakout room. God created light out of darkness. Sabi nga natin, ito yung summary ng pinag-usapan natin. Will you sing praises in the dark and God restores? Ano yung pag-uusapan natin? What steps can you take to be a beacon of hope for others who are in their own dark season? Okay. Yung first na question, it comes with the assumption na solve tayo. Solve tayo doon. Lord, I choose the light. Lord, Lord, I have hope in my heart. I have hope in my heart. Ano may pinagdadaanan ko ngayon, alam ko darating yung inyong liwanag. Pero yung question is a challenge that goes beyond us. What steps can you take to be a beacon of hope to others naman sa iba? Sa iba naman. Think of Jesus dun sa cross.
nung nandun siya sa cross, in-encourage niya pa si John, in-encourage niya pa si Mary. Woman, behold your son, behold your mother. Sabi niya, in-encourage niya pa. Sana sinasabi na lang niya, pag-pray niyo, hirap-hirap dito, yung mga ganon. Pero hindi niya. Sa kalagitnaan ng iyong paghihirap, how can you be a beacon of hope? How can you give hope to other people na meron ding pinagdadaanan? Alam niyo, ang challenge question dito, yung sasabihin nila sa'yo, ikaw nga, ganyan yung pinagdadaanan mo ngayon. So, paano mo sasagutin yun? Tapos yung next, how can the promise of restoration influence your daily walk with God? Promise of restoration, pero specifically, pinoint out ko, daily walk. Daily walk. Hindi ito yung pag merong challenge, then you know that restoration will come. Totoo yon. Pero put it into a daily thing. Put it in a daily thing. God will restore. God will restore. So, paano mo ipapasok ito, yung truth na ito, dun sa araw-araw na buhay mo? Tapos, which part of our Bible study and the most impact on you? Iyon, sige po. Malamang na-share na ni Tita Doc. Na-share mo na. Mhm. Share. Oo. Okay, stop share po muna ako. Oh, kala ko po si Tita Do. Tita Do, go. Ako na, what steps can you take to be a beacon of others who are in their own dark seasons? Actually, itong dalawa kong kasama, nakikita ko, sila yung beacon of hope sa dark sa liwanag at dilim. Pag yung isa nasa dilim, sisindi ng ilaw yung isa. Yung isa naman pag nasa sa gabi, yung isa naman yung sisindi, papatayin yung ilaw niya. Nakikita mo itong dalawang to, sila yun. Liwanag sa dilim. Nagsisharean sila. So, yun yung beacon of hope to others nila. Yun. At nakita nila yung how. Si Macy kanina sabi niya, pag-pray niyo naman si MC, may hearing bukas. Nakita mo yung liwanag na meron siya ngayon? Kasi dati sabi niya, pag si MC may hearing bukas, pag-pray niyo naman. Yan yung nasa kadiliman dati si Macy. Yan yung practical na natin. So, yun yung ngayon may liwanag na siya, and then yung si Lord, yung guided na siya. How she says it, she's dependent to God. Ang laki ng trust niya kay God. Sabi niya, may hearing si MC bukas. Ayun. Pray na. Simple na lang no? Oo. Oo. Tapos, ayan, Sheila, halika dito. Yung promise ni restoration of influence, yung sample mo kanina. Yeah, yung binuksan sample mo yung kanina. bintana. Binuksan ko yung bintana. Habang naglilinis, nag-share. Sabi ko, yung restoration of hope, yung, di ba, yung track record ni Lord sa atin na dati naman wala tayo sa ganitong sitwasyon Parang babalikan mo lang yon. Kasi in every season of our lives, talaga namang may challenge, di ba? Meron laging pinagdadaan. Kaya nga, challenge from one after another naman yun Pero yung hope na sinasabi mo, katulad sinasabi ko, dati nga, di ba? Parang akala ko, wala na akong pag-asa, wala akong trabaho, wala akong ganito, wala akong ganyan. Ngayon, nandito na ako ulit, di ba? Tapos, yun yung mga nakakapagbigay talaga ng hope na, kailan ka ba naman pinabayaan ng Panginoon? Di ba? Dati nga, mas matindi ang problema mo. Ngayon, di ba? Ngayon, napaka-easy na lang. Kaya yun yung nakakapagbigay talaga yung promises ni Lord. Tsaka, yung malaking tulong din talaga yung meron kang community of yung believers at saka meron tayong ganito spiritual family kasi through the testimonies of each other, 'di ba? Tapos kasama ka dun sa prayer niya. Kaya ka 'di ba meron tayong mga prayer partners. Tapos nakikita natin how victorious is God to our life, yung victory na binigay niya sa atin. Parang dati pag nagpe-pray tayo, lalo na sa prayer and fasting,
parang akala mo hindi parang kumbaga imposible mangyari. Even sa life ni Macy nung nag-i-start pa lang yung nangyari dun sa anak niya. Tapos ngayon ganito, parang kung babalikan mo, paano nangyari yun, 'di ba? But through the faith, hope, trust talaga kay Lord, na andito na tayo. Oo, May yung prayer. connection Kaya nga pa sabi ko kay Ate Do kanina, ready pa naman ako sa icebreaker kung yung tanong nga ni Kuya Alexa, sino yung gusto mo makasama sa table pag ganito, ano sasabihin mo? Sabi ko gusto ko makasama talaga si Daniel tsaka si Shadrach, Meshach and Abednego eh. Kasi gusto kong tanungin sa kanila, nung alam na nilang itatapon sila, ano ba yung pakiramdam nyo? Ano kaya yung, anong nasa isip niyo? Hindi ba kayo natakot? Hindi ka ba na ano? Kasi alam mo nang anuin ka na. Tsaka yung faith nila Susunugin talaga ka na, na. oo, susunugin. Yung faith nila na hindi, save kami ni Lord. Yung ganong katatag na faith, paano nila yun nagawa? Kasi tayo, di ba ganun, pag meron ng mga ganyang danger, naku po, talagang hindi na natin alam yung gagawin, kanda iyak, kanda ano na tayo, parang wala tayong, parang hindi tayo nagpipray. Total ayun lang, surrender lang talaga. total Amen. surrender talaga. Kasi talagang tag-stick talaga sila sa faith nilang, we have a big God, siya magsasave sa amin. Amen. Walang iba. So, ganun din tayo. Nakakaiyak. True. Naiiyak. How do you relate it dun sa yung ipakita mo Yung sa sana. trees. Oo. Sa trees. Sana yung trees. Ay, sa trees. So, eto, yung sa trees kasi, pinaano ko, sabi ko itong, ayan, diba, green na. May mga picture ako lahat yan nung nalalaga siya, nung wala na siya, nung nagsisibol siya. Kasi tapos nire-relate ko siya, sabi ko, parang ganyan din naman ang buhay natin eh, di ba? Yung season May natin time na nagpapalit. Meron napapanot. tayong season na talagang parang dry na tayo kasi ang dami nating ano kaya natanggal ang mga ano natin. Pero nire-restore ulit ni Lord. Ayan, katulad yan, nung nag-spring na, ang ganda-ganda nila tingnan nung nagsisibol siya. Tapos ngayon, Amen. green na siya ulit. So sabi ko, ganun talaga, ganun, yung na-amaze Yung talaga ako light dun and sa dark, ano, light and dark. creation. Green is hope. Yan. Yung green Oo. kasi So hope ngayon, talaga di yan. ba? Ganun talaga Okay, yung Lord. buhay. So, tayo talaga parang, ganun ang buhay. Di, mabuhay ka lang ng ganun. Hindi mo na yung parang pinipilit natin, inaano natin. Kasi that's the flow. Yung parang Yun ang the flow flow ng of life. Oo, yun yung ano Amen. talaga ng buhay eh, Cycle di of ba? life. Cycle of life, yeah. The cycle of life. So, Yan. ayun po. Kami. Kaya Ayun. kumakanta-kanta kami. Yeah, yung kumakanta. Sing Sabi ko nga praises pag when we umaga, are in dark. ate. Yeah, di ba sabi ko yung singing praises, yung pag umaga, pag kumakanta. Ang Oh. sabi ko, ate, naiiyak ka kasi parang ang feeling ko, nagkakaroon ka ng clarity. Pag kumakanta ka, parang lumilinaw yung isip mo, gumagaan Yes. yung nararamdaman mo. Amen. Na for some reason, di mo alam na yun nga kasi through singing, parang yung full dependence in God. Parang kumakanta ka para sa Kanya. Ewan ko, hindi ko mapaliwanag. Basta yun lang. Ang hirap ipaliwanag, Basta pero ang sarap sing ng praise. feeling. Yung feeling lang na parang hindi mo maipaliwanag na ang sarap-sarap na ano ba yun? Itinataas mo na lang lahat sa Panginoon, whatever it is your life for today. Ganon. Ayun lang po. Amen. Amen. Sige. Balik na tayo sa room 1. Risa, Saan ka na? na kayo? Ang saya-saya naman. Parang di ba? Sabi nga ng tita niya, ba? Yun nga, ang problema ay huwag problemahin. Dahil ang problema, kahit matulog ka na at hindi mo pinansin, kinabukasan, may problema ka pa din. Oo. Di ba? Kaya napaka-biblical din po, sabi po sa Bible, do not worry, di ba? Fix your eyes. Yes, ang galing ng tita niya pa kanina, sabi niya rin po, paano mo malalaman ang happiness kung hindi mo may experience ang loneliness. Ang galing. Kaya sabi din po ni Ate Heidi kanina na ang daming sinabi, wala natandaan. Ano ba yan? Dun mo, through sharing with other persons the experience, the hardships that you experience,
sabi ni Tita Nieva, hayaan mo lang siyang mag-share sa'yo. Through that, Yes. parang Easy. nare-relieve na siya. Yes. Sa pakikinig mo pa Tama. lang, pagpapakita mo ng empathy sa problemang pinagdadaanan niya, nare-relieve na siya somehow. Tapos, sabi ni Ate Heidi na kapag nagkakaroon siya ng ganong experiences, parang mas siya yung nai-inspire to strive more, to to walk, na mag-continue sa walk niya with her life. Kaya doon niya kasi mas nakikin niya yung love ni God sa kanya. True enough, sabi din ni Tita Nieva na we can be close to God. We can be, our relationship with God keeps going deeper and deeper. Sabi ni Tita Nieva. Ang galing. Sobrang daming na ni Tita Nieva na nakaka-inspire talaga na yung problema talagang wag mong pansinin, and yung pakikipag-usap mo sa mga anak mo, if ever na may problema ka sa mga anak mo, kausapin mo na maayos, kausapin mo ng mahinahon, hindi yung pasigaw, hindi yung pagalit, kasi hindi talaga sila makikinig. True enough, totoo naman po talaga yon. Hindi sila makikinig sa'yo kapag galit ka, kapag nakasigaw ka, and wala kang empathy, yung napag-aralan po natin dati na hindi mo dinadama and hindi mo naiintindihan o iniintindi yung nararamdaman mo. Sabi nga, di ba, your emotions or your opinions are valid, but it is not necessarily means na tama po yun. Or it is not necessarily valid. Your emotions are valid, but it is not necessarily correct. Ayan, katulad ng mga Tita Nieva, maliliit pa yung mga anak, pero dadating yung time, hindi na tayo papansinin yan pagdating ng araw, pagtanda. Kaya let's enjoy our life na ako po 40, si Ate Heidi 43, and si Tita Nieva 77. And yung 47. reason 47. 47. Sorry. Ito pala kami, line of 4. Sabi ni Tita Nieva, everything has reasons. Tulad po nung napag-aralan natin ngayon sa Bible study, na ngayon na-share ni Tita Nieva yung mga experiences niya to other persons, to inspire, to share, and to get closer to God. Kasi lahat po ng grace, lahat ng love, lahat ng victories dapat binibigay natin kay God. Kaya galing ni God. Na ko din po na patunayan ko din po before, kapag nung hindi pa tayo talaga, wala tayong Jesus in our life, wala tayong Lordship. Parang ang galing, no? Oo nga, no, napag-anuhan mo yun, napagtagumpayan mo, na daanan mo yung pagsubok na yon, pero walang glory kay God. Pero ngayon, dapat yung natin, yung thoughts natin and yung heart natin, it is by God's grace, it is God's glory, and hindi natin yun matatawid nang wala siya. So, lahat po ng glory dapat kay God. And yun nga, yung sa amin din po, yung question number 2 and 3, yung sinabi ni Pastor Alex na yung light, yung lightness ay mas nauuna kaysa sa darkness. Kasi, which means we have always hope because we are always have God. Yay! Thank you. Tita Nieva, dagdagan mo pa po para mas ma-explain at mas Wisdom madama pa more. ng buong puso. Si Heidi At si Ate naman, Heidi. si Heidi. Yes. Naiya ba Heidi. Okay na po yun sa akin. Pero si Tita Nieva nga, baka may mas... Wisdom pa more. Smile. Dapat Ay, yung Tita Nieva, mga kabataan nagsasalita yes, smile. para malaman natin kung... Ha? Alin? Yung smile po. Nakalimutan ko po isabihin yung sinabi niyo po kanina Smile na and- smile.
the world will smile with you. Yun. Amen. Smile, talagang very radiant. Smile 47 even though na it's breaking. Yun ba yun? Teka muna. Tita Nebs? Smile though your heart is aching. Smile even though it's May breaking. katotohanan yung kanta ngayon. Di ba? Ahaha. Gusto ko yung kanta Mga na popular na ano na yan, na tao. Kasi nagagawa yung kanta dahil sa naramdaman nila. Kaya ganun yun. Di ba? Amen. Opo. Kaya ano. their emotions. Yan. Oh, yun. So, yun ang sinasabi ko lang na It reflects. as you grow older, na naranasan mo yung mga challenges sa buhay mo, nagpasa mo, the deeper you will Oo. have your relationship with the Lord, because over and over again you have proven na He was always by your side. Amen. No? Kasi hindi naman He is always there anywhere around us. Hindi naman magbabago yan eh. Kasi He can be anywhere. Kaya dapat yung ating mga problema na tinatawag nila, para sa akin ang tawag ko challenges. Si Cheryl natuto na eh. Ang tawag na niya challenges, hindi na problema. Sabi ko, pagkatapos ng isang challenge, may bagong darating na naman. And then every time you overcome, the more nasasabi mo, talagang love ako ni Lord, no? Nalagpasan ko lahat. So then Amen. your relationship with the Lord gets deeper and deeper as you understand His existence in your life. And the Amen. only time that you will experience that is by going through trials. Otherwise, kung palaging maganda, hindi mo, ano ka, di ba? Kaya ka nagkakaroon ng kaligayahan dahil nakita mo na nandun siya. Paano mo Yeah. nakita yung kaligayahan? Nanggaling ka muna sa kalungkutan, tapos nakita mo, di siya masasabi, wow, andyan talaga si Lord, oh. Naisalve ako. Si Risa, naintindihan naman nun din. Sabi niya, ako nagagawa ko na yan. Risa, ikaw nagagawa mo ba yan? Sabi niya. Iba yung Kaya may sinasabi yun yung lang mga naman ang tao. masasabi ko na, Yung isang Oh. interpretation ko naman doon, ay, no, Ano- hindi mo interpretation, ano, parang Sito? ang ano ko doon sa challenge, Yes, trials na sinasabi. Di ba, parang meron tayong, examination lagi. Pag tinatry tayo ni Lord, parang feeling ko, pinopromote niya rin tayo eh. Kasi the more na, di ba pagka meron namang promotion, laging merong, ang dami mong pagdadaanan, meron kang exam kasi meron kang ganito, pataas yung level mo. So tayo, yung level of our faith and siguro, yung endurance and perseverance, tumataas din. Plus yung trust mo kay Lord na, ay talagang ko na to kasi napagdaanan ko nga yung test 1, test 2, test 3, test 4. Tama. Ito kayang Correct. level ganito. Parang doon ko naiisip na, so tayo din, pag may problema na, parang tayo, mamadali na lang kasi alam na natin diba? Parang, eto na yan anong grade ko dyan kay Lord nung na-overcome ko yan? Ganito, diba? So parang nagiging ka na rin, magiging master ka na rin. Nagmamaster ng degree ka na rin sa mga trials. Tama. Pagdating sa ganon, diba? Una muna, elementary. So naisip, Di ba pag may Una nag-uusap muna, na di ba, matanda maski- at bata, pag may nag-uusap na matanda at bata, sabi nung matanda, tatanda ka rin. Diba? Ibig sabihin, pagdadaanan mo rin. Tama. Oh, Parang ka- ganun din yun. Una, tapos college. Ganun din yun na ka. Di ba? Ganun yun eh. Frozen na. yeah. Na-miss ko na kayo. Oo nga. Parang tinan mo si Ate Nieva, sa dami ng pinagdaanan. Oo, Yes. pero yun o. Parang sa kanya, Pinagdaanan. Andiyan yan, and I knew him more and more and more and more as time goes by. Ganun lang ang buhay natin. Yun. Di ba? Kaya The best is yet to come. Yan, Yes, nasa liwanag correct. ako ngayon. Liliwanag na. Ayan. Mamaya. Liliwanag na. Kailan kayo dadalaw sa Guimaras, Isdo? Wala. Nasa Australia pa si na Edith. Nasa pipilay-pilay pa si Teyet. Ganun? Si Teyet. Nakuan po. Nadapa. Naku, pag andyan lang kami sa Pila, pumunta na kami.
Sige, maras. Basta, Ayan. sige lang, anytime. Sige po, sabihin namin pagwan. Yun, sige po. Thank you, thank you. Sige po. So, yun, I hope it was worth our time tonight na maski yung darkest moments natin, alam nyo, lagi ko ang sinasabi, we cannot discount what prayer can do para Yes. sa atin. Even in our darkest moments, pwede tayong manalangin sa Panginoon. We can trust in His timing. We can remain, ano yun, yung maging matibay ka sa pananampalataya mo, knowing na He has overcome any and every darkness. Ang dami nating nababasa sa Bible, ang dami nating nakikitang buhay ng ibang tao, and God can always overcome darkness with His light. Even yung mga darkest seasons natin, yung promise of God's light ay hindi malayo. Hindi siya malayo. Yun yung sabi ko sa preaching. Kasi hindi nagbabago yung darkness. 9 p.m., 3 a.m., parehong level of darkness yan eh. Pero once the sun starts coming up, ang bilis. And ganun din naman para sa atin. Yung scriptures, they always remind us that God is both creator of light and redeemer. The redeemer is whether doon sa creation, nakita natin sa creation, yung praises sang in prison, yung restoration after suffering, God consistently brings hope and renewal sa atin. And we can face our dark times, and when we remember that night always is always followed by huwag tayong bumitaw kay Jesus. Yun lang naman yun. Huwag tayong bumitaw. Bakit? Kasi may liwanag sa dilim. Merong liwanag sa dilim. Liwanag sa Amen. 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 So, Thank you, Lord. Thank you. thank you. Thank you. Yan. Thank you po. Thank you.